At ayan po mga ka-crypto, ang kaso po ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC ay tila malapit na pong matapos. Ayon po sa isang eksperto na si Ginoong Andrew A.P. Abacos, dalawang source mula mismo sa SEC ang nagsabing malapit nang matapos ang kasong ito. Pero hindi lahat po ay kumbinsido. Maraming legal experts tulad po ni na Ginoong John Deaton at Bill Morgan ay may kani-kaniyang opinyon tungkol dito. Kaya ano nga ba ang mga posibleng kahihinatnan ng kasong ito? At paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga investors or holders ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan ngayon, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay ano nga bang sinasabi ng mga eksperto? Kamakailan lamang ay ibinahagi po ni Ginoong Andrew A.P. Abacos sa social media platform na X na ayon sa kanyang sources, malapit nang matapos ang matagal ng kaso ng Ripple laban sa SEC. Ang balitang ito ay nagdulot po ng iba't ibang reaksyon sa crypto community, lalo na po sa mga legal experts na may malalim na pag-unawa sa kaso. Si Ginoong John Deaton, isa po siyang kilalang pro-XRP attorney, ay nag-react lamang ng isang simpleng emoji. Isa pong pares ng matang nakadilat na nagpapahiwatig ng kanyang pagkagulat at maaring pagkaduda sa pahayag ni Ginoong Abacos. Samantala si Ginoong Bill Morgan naman ay nagpakita ng pinaghalong reaksyon. Positibo siya sa ilang aspekto, ngunit may pagkaalinlangan din po siya sa iba. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari sa XRP lawsuit? Ayan, ayon po kay Ginoong Abacos ay may ilang posibleng senaryo na maaaring mangyari sa kaso ng Ripple. Una ay posibleng ituring po na commodity itong sa XRP. Isa sa mga malaking posibilidad ay ang pagkilala po kay XRP bilang isang commodity sa halip na isang security. Kung mangyari po ito ay maaaring bumaba ang regulatory pressure kay Ripple at sa buong XRP ecosystem. Pangalawa ay sa kasalukuyan ay ang ipinataw po na multa kay Ripple ay nasa $125 million. Ngunit ayon po sa ilang eksperto, may posibilidad na baka mabawasan daw ito, lalo na kung may maganap na negosasyon o settlement sa pagitan po ng SEC at ang Ripple. Pangatlo ay ang maingat na diskarte ng SEC. Ayan. Dahil po sa malaking epekto ng kasong ito, maaring mas maging maingat ang bagong liderato ng SEC sa kanilang desisyon upang hindi ito makasira sa iba pang mga kaso o sa kanilang reputasyon bilang regulator. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang XRP lawyers? Ayan, bukod po kay Ginoong John Deaton at saka Bill Morgan ay meron pang ibang mga eksperto na nagbigay rin ng kanilang mga reaksyon. Isa na po rito si Ginoong Fred Rispoli. Ayan. Ayon po sa kanya ay may halong biro at optimism sa kanyang mga pahayag. Ayon sa kanya ay mas pinipili niyang maniwala sa positibong updates tungkol sa kaso at mas nagiging mapanuri sa mga negatibong balita. Sa kabilang banda ay binigyang diin ni Ginoong Bill Morgan na bagamat may mga positibong developments, may malaking hadlang pa rin ang injunction o utos po ng korte na maaring makapigil sa malayang pagbebenta ng XRP sa US market. Kaya ayan, ibig sabihin ay kahit na matapos po ang kaso, maaring may mga limitasyon pa rin na ipataw ang Ripple. Ayan, na maipapataw po sa Ripple. Kaya ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. At ayan, sa kasalukuyan po ay ayan, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.33. Bagyang bumaba po ito sa 0.56% sa loob lamang ng isang araw. Kahit na tumaas po ito ng 8%, sa nakarang linggo ay bumagsak naman ito ng higit 16% sa nakarang buwan. Ayon po sa ilang eksperto sa crypto, katulad po ni Ginoong Egrag Crypto, kung magiging pabor po ang hatol sa kaso, maring umangat daw ang presyo ni XRP ng hanggang $4.80. Dahil dito ay maraming XRP holders ang umaasa sa isang bullish rally kung matatapos na ang kasong ito. At ayan, masasabi ko rito ay para po sa atin bilang mga holders or investors na XRP ay napakahalaga po ng magiging resulta ng kasong ito. Kung maayos po itong mariresolba at magiging positibo ang epekto sa presyo ng XRP, malaki po ang tsansa na kumita ang mga nakapag-invest dito.
Ngunit kung magpapatuloy po ang regulatory issues, maaaring magdulot po ito ng hindi inaasahang pagbaba sa halaga ng XRP. Isa pang bagay na dapat nating tandaan ay ang epekto nito sa crypto regulations dito naman sa ating bansa. Kung magiging mas malinaw po ang desisyon sa kaso, maaaring magkaroon po ng impluwensya ito sa Securities and Exchange Commission ng Pilipinas pagdating po sa pag-regulate ng cryptocurrencies. Sa ngayon ay sa kabuuan ay masyado pang maaga upang sabihin kung paano po matatapos ang XRP lawsuit na ito. Bagamat may mga positibong indikasyon, mahalaga pa rin na maging maingat at huwag po tayong umasa agad sa haka-haka. Para sa mga XRP investors, ang pinaka magandang gawin po natin ay maging updated po sa kaso na ito at maghanda sa anumang posibleng mangyari. Kung magpapakita po ng malinaw at patas na regulasyon ng SEC, maaaring magbukas po ito ng mas malaking oportunidad hindi lamang para sa XRP kundi para sa buong cryptocurrency market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.